Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong freshman year ko sa University of Santo Tomas, mahilig kami ng mga kaibigan ko na mag-explore sa mga lumang building. Mayroong isang lumang gusali doon, iyong may Gothic architecture, na sinasabing pinakamatandang building sa buong campus. Hindi ko sasabihin ang pangalan ng building para sa seguridad ng mga estudyante ngayon, pero alam kong marami sa inyo ang makakakilala dito. Para kaming mga detective na naghahanap ng mga lihim na kwarto at daanan. Kaso, may isang kwarto doon na talaga namang pinagbabawalan ang lahat na pumasok, ang room 217. Sabi ng mga matatandang janitor, may babaeng estudyante raw na namatay doon noong panahon ng digmaan, at ang kaluluwa niya ay nanatili doon. Pero kami, mga batang pasaway, mas lalo kaming naintriga. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Isang gabi, may project kami sa architecture na kailangan naming tapusin. Deadline na kinabukasan at halos walang tulog na kami ni Micaela. Nasa library kami pero magsasarado na. Nagkaroon kami ng ideya na doon na lang magpatuloy sa room 217. Sabi ko kay Micaela, tara na, Micaela, doon na lang tayo sa kwarto 217. Ano ka ba, Julia? Nakakatakot doon. Baka mamaya may multo pa, sabi ni Micaela. Wala yan. Kwento-kwento lang yan. Mas kailangan nating matapos ang project kaysa sa takot, pilit ko. Pero seryoso ka ba? Baka mapagalitan tayo, ang sagot niya, halatang kinakabahan. Hindi yan. Walang tao dito sa building sa ganitong oras. Saka may susi ako. Nabuelo ko sa locker ng janitor kanina, pagyayabang ko. Julia, hindi ko alam. Kinakabahan ako, ang huling sagot ni Micaela bago tuluyang sumama sa akin. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pumasok kami sa room 217. Ang kwarto ay madilim at malamig. May nakasabit na luma at kalawangin na kandila sa dingding, at parang amoy luma at alikabok ang paligid. May mga lumang mesa at upuan na nakakalat, at may blackboard na puno ng hindi maintindihan na sulat. Akala namin okay lang. Nagsimula kaming magtrabaho. Habang ginagawa namin ang project, biglang may narinig kaming kaluskos sa sulok ng kwarto. Parang may naglalakad. Micaela, narinig mo iyon, bulong ko. Ano iyon? Sagot ni Micaela, namumutla na. Baka pusa lang. O daga, pilit kong kumbins sa sarili ko. Wala namang pusa o daga na ganun kalaki maglakad, Julia. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas at sumara ang pinto ng kwarto. Malakas na malakas. Julia! Ano iyon? Sigaw ni Micaela. Hindi ko alam. Baka hangin lang, sabi ko, pero ramdam ko na rin ang takot. Hangin? Nakakandado ang pinto. Nakita ko. Bigla naming naramdaman na bumagsak ang temperatura sa kwarto. Ang lamig-lamig. Pagtingin namin sa sulok, may nakita kaming anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting bestida. Nakatingin sa amin. Julia, siya iyon. Bulong ni Micaela, halos hindi na makahinga. Micaela, dali tumakbo tayo. Sabi ko habang nagmamadali naming kinuha ang aming mga gamit. Hindi ko maigalaw ang paa ko, Julia. Pilit kong hinila si Micaela papunta sa pinto. Habang papalapit kami sa pinto, lalong lumalaki ang anino at parang lumalapit sa amin. Narinig namin ang mahinang iyak na tila galing sa babaeng anino. Huwag kang lumapit. Umalis ka, sigaw ko sa anino. Julia, ang sakit, sigaw ni Micaela. Nakita kong may hawak na kamay ang anino sa braso ni Micaela, at nagbabaka sakali akong makita ang anino na pinipisil ang braso ni Micaela. May malalalim na mga marka sa braso niya. Bitawan mo siya, sigaw ko, at pilit kong hinila si Micaela palayo sa anino. Tumakbo ka na.
Hayaan mo na lang ako, umiiyak na sigaw ni Micaela. Sa huling lakas ng loob na natitira, hinila ko si Micaela at tuluyan kaming nakatakas palabas ng room 217. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang makalabas kami ng building. Pagkalabas namin, huminga kami ng malalim, habang ang lamig ng hangin ay parang nagpaparamdam pa rin sa amin ng takot na naramdaman namin sa loob. Ang braso ni Micaela ay may malalim na pasa, na parang marka ng daliri, at doon ko nalaman na hindi lang kami nag-ilusyon. Hindi kami nakabalik sa building na iyon. Ang project na iyon ay hindi namin nagawa, pero hindi namin pinagsisihan. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa building na iyon, kinikilabutan ako. At hanggang ngayon, nakikita ko pa rin siya sa sulok ng aking isip, nakatingin sa akin, ang babaeng anino sa room 217. Kaya, totoo ba ito o kathang isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.